Ang peklat ng puso sa Maynila. Ang multo ng nakaraan ay bumalik ng hindi inaasahan. Si Althea Reyes ay minsang nagkaroon ng masayang mga araw kasama ang lalaking minahal niya, si Rafael Raf De Leon. Nagparehistro pa sila ng kasal, isang pangakong tila walang hanggan sa romantikong dalampasigan ng Boracay. Ngunit dahil sa isang mapait na dahilan na mahirap ipaliwanag, ang tali ng kanilang pagmamahalan ay naputol, nag-iwan ng dalawang pusong wasak. Masakit pa, pagkatapos nilang maghiwalay, natuklasan ni Althea na siya ay nagdadalang tao sa anak ni Raf. Sa kabila ng matayog niyang pride, pinili niyang tahimik na lumayo at mag-isang alagaan ang kanyang anak. Ang buhay ng isang single mom sa Maynila ay tila tahimik at simple na lamang sana. Ngunit ang kapalaran ay mapaglaro. 5 taon ang lumipas, sa isang marangyang party sa Makati Grand Hotel na inorganisa ni Doña Isabela Tan, hindi inaasahan ni Althea na muling magkikita sila ni Rafael De Leon, ang lalaking minahal niya noon, at ang tunay na ama ng kanyang anak na si Miguelito, Miggy, Reyes. Ngunit ang masakit, ang sandaling iyon ng muling pagkikita ay naganap habang si Raf ay nasaksihan si Althea na nakaupo ng malapit at tila intimate sa piling ng ibang lalaki, si Victor Salcedo. Parang piniga ang puso ni Raf. 5 taon na ang nakalipas mula nang lumuhad siya sa dalampasigan ng Boracay upang hingin ang kamay ni Althea. Ang pagmamahalan nila noon ay parang isang panaginip. Ngunit 3 buwan matapos iyon, lahat ay gumuho. Ngayon, sa kanilang muling pagkikita, dala ang bagong pagkatao, hindi maitago ni Raf ang pait sa kanyang damdamin. Malamig niyang sinagip si Althea mula sa sitwasyon kay Victor, ngunit ang kanyang mga salita ay matalim na parang kutsilyo. 5 taon na pala, Althea. Wala ka pa ring pinagbago. Pareho ka pa rin, walang hiya at mahilig sumabit sa mga may asawang lalaki. Hindi ba kumakagat ang konsensya mo? O desperado ka na talaga? Ang dating babae ko, huwag mong sabihing niloloko mo na naman ang iba tulad ng ginawa mo sa akin noon. Hindi nakasagot si Althea. Tahimik niyang tinanggap ang sakit habang pinapanood ang malamig na pagtalikod ng kanyang dating asawa. Sa puso niya, umusal siya, ganito pa rin ba ang galit mo sa akin, Raf, kahit napakatagal na ng panahon? Ang lihim sa likod ng pagganap ni Althea. Ang dahilan kung bakit kailangang magkunwari ni Althea kasama si Victor Salcedo ay mas masakit kaysa sa iniisip ni Raf. Ang anak niyang si Miggy ay may congenital heart disease at nangangailangan ng isang komplikadong operasyon. Sa kasamaang palad, ang ama ng asawa ni Victor ay ang pinakamahusay na cardiologist na kinakailangan ni Althea. Ginamit ni Victor ang sitwasyong ito upang pilitin si Althea na magkunwari bilang kanyang partner sa party ng mga negosyante upang sirain ang reputasyon niya. Para sa buhay ng kanyang anak, kinagat ni Althea ang pain. Ang galit ni Raf at ang investigasyon. Habang nag-aalab ang galit ni Raf dahil sa mga alaala ng nakaraan, inutusan niya ang kanyang sekretaryang si Ana na siyasatin ang lahat ng nangyari kay Althea sa nakalipas na 5 taon. Nang mabasa niya ang resulta, tila tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang nakaraan ay konektado rin sa sakit sa puso na muntik nang kumitil sa kanyang buhay, na nagresulta sa maraming operasyon. Sa San Lorenzo Medical Center, kung saan siya regular na nagpapatingin, muling nag-cross ang kanilang landas ni Althea. Nang makita siya ni Althea, sinubukan niyang umiwas. Ngunit nang muntik nang mabangga ng isang hospital cart si Raf, mabilis siyang sinagip ni Althea. Ngunit sa mata ni Raf, isa na naman itong palabas. Huwag kang magpanggap na may malasakit ka pa sa akin, malamig niyang sabi. Magaling ka talagang umarte, pero maghanda ka, dahil pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Ang hindi inaasahang pagkikita ni Raf at Miggy. Sa loob ng ospital, nagkataong nakasalubong ni Raf ang isang batang lalaki, si Miggy. Napansin ni Raf ang kakaibang pagkakahawig nila sa isa't isa, mula sa kilos hanggang sa mga galaw. Ang gwapo mo po, Tito, sabi ni Miggy, habang nakangiti. Napangiti rin si Raf at tinanong ang bata. Hindi nila alam, sila pala ay mag-ama.
Para kay Miggy, ang kanyang ama ay nasa isang malayong lugar, ayon sa sinabi ni Althea. Ngunit ang kanyang simpleng hiling ay magkaroon ng isang ama. Nang tanungin ni Raph kung may asawa na siya, sumagot si Miggy, wala pa po. Pwede po ba kayong maging daddy ko? Sabi ni Mama, gwapo daw ang daddy ko, at gwapo rin po kayo. Ang katotohanan at ang pagdurusa. Hindi nagtagal, natuklasan ni Raph ang katotohanan. Sa isang pagkakataon, tinawag ni Miggy ang cardiologist na si Dr. Jose Santos bilang Daddy Santos, habang si Althea ay nasa tabi nila. Sa paningin ni Raph, parang isang masayang pamilya ang tatlo. Ngunit para sa kanya, ito ay isang matinding dagok. Paano niya nagawang maging masaya habang ako ay nagdurusa? Ang laban para sa Project Corazon. Si Raph, bilang bagong malaking shareholder ng San Lorenzo Medical Center sa pamamagitan ng Phoenix Holdings, ay ginamit ang kanyang impluwensya upang harangin ang Project Corazon, isang proyekto sa pagsusuri ng sakit sa puso na pinangungunahan ni Althea. Dahil dito, napilitan si Althea na makipag-usap sa Phoenix Holdings. Sa kanyang pagdating, natuklasan niyang si Raph ang nasa likod ng lahat. Bagamat gulat at nalilito, nanatili siyang propesyonal at ipinaglaban ang kanyang proyekto. Ganito na lang ba tayo palagi, Raph? Tanong ni Althea, puno ng pagod. Hindi ko kayang kalimutan ang ginawa mo, malamig na sagot ni Raph. At hindi ko kayang magpatawad. Ang pagbabalik ng nakaraan. Sa isang flashback, inilahad ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Si Althea, matapos ang isang aksidente, ay nagdala ng isang kopya ng kliyente ni Clara Sandoval, ang babaeng unang minahal ni Raph mula sa kanyang pagkabata. Sa isang serye ng maling akala, napilitan si Althea na magkunwaring si Clara, na nagresulta sa kanilang pagmamahalan. Ngunit nang malaman ni Raph ang katotohanan, naramdaman niyang siya ay pinagtaksilan. Ang pagbabago ng puso ni Raph. Sa kabila ng kanyang galit, unti-unting napagtanto ni Raph ang pagmamahal niya kay Althea, lalo na nang makita niya ang tapang ni Althea para sa kanilang anak. Sa huli, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon ang Project Corazon, hindi lamang para kay Althea, kundi para rin kay Miggy. Ang pag-asa para sa isang bagong simula. Sa ospital, habang naghihintay si Althea sa labas ng operating room, dumating si Raph upang samahan siya. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga sugat sa puso ay unti-unting nagsimulang maghilom. Sa wakas, nagtagumpay ang operasyon ni Miggy. Sa kabila ng lahat ng sakit at galit, muling nagtagpo ang kanilang mga landas, hindi para sa nakaraan, kundi para sa isang bagong simula. Ang peklat ng puso sa Maynila. Alam ni Raph na umalis na si Althea, ngunit bigla siyang nakaramdam ng galit na hindi niya maipaliwanag. Inutusan niya si Ana na agad makipag-ugnayan sa Salcedo Group, kumpanya ni Victor Salcedo, ang kalabang kumpanya ng Ascent Solutions, upang ibigay sa kanila ang oportunidad na makipagtulungan sa pagtatayo ng sistema ng matalinong suporta para sa operasyon sa puso. Helang na helang si Victor Salcedo, hindi nakalimutang magbigay ng mapanirang komento tungkol kay Althea, mukhang hindi maganda ang estilo ng trabaho niya. Paano siya naging direktor sa loob lang ng 2 taon, alam na natin ang sagot. Bagamat galit si Raph sa panlilinlang ni Althea, hindi niya nagustuhan ang mapanirang salita ni Victor. Wala akong pakialam kung ano ang tingin mo sa kanya, malamig na sagot ni Raph, ngunit bilang isang lalaki, ang paninirang puri sa mga babae sa likod nila ay parang nakakababa ng pagkatao, hindi ba? Ang matagumpay na operasyon ni Miggy. Habang naghihintay, si Althea ay puno ng kaba. Sa wakas, dumating ang doktor upang ipahayag ang magandang balita. Matagumpay ang operasyon ni Miggy, at nalampasan na niya ang pinakadelikadong bahagi. Naluha si Althea sa tuwa at ginhawa. Gayunpaman, alam niyang ang mga problema sa trabaho na dulot ni Raph ay nagsisimula pa lamang. Ang paglalakbay sa trapiko ng Maynila. Pwede bang bilisin mo? Malalit na ako sa appointment ko, reklamo ni Raph habang nasa loob ng kotse, naiipit sa makapal na trapiko ng Maynila.
Bilisan pa. Ikaw nga ang magmaneho. Ako ang nagdadrive dito, sagot ni Althea habang nagmamaneho sa kanyang lumang motor na tila luma na ang makina. Matapos siyang hindi siputin ni Raph sa kanilang naunang usapan, hindi sumuko si Althea. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa IT upang, ng kaunti ang schedule ni Raph, pilit na pinilit siyang makipagkita. Ang pag-uusap na puno ng galit. Huli ka ng kalahating oras kahapon, reklamo ni Raph nang magkita sila. Kaya kalahating oras lang ang pinaghintay ko sa'yo ngayon, balik ni Althea. 3 buwan mo akong niloko 5 taon na ang nakalipas. Ang kalahating oras na ito ay wala kumpara sa ginawa mo noon, sagot ni Raph, puno ng galit. Hindi nagpatinag si Althea. Kahit malamig ang pagtanggap ni Raph, patuloy siyang sumunod sa kanya. Sa pagkakataong iyon, dumating si Anna upang ipaalam ang susunod na schedule ni Raph. Ginamit ni Raph ang pagkakataon upang umalis, ngunit mabilis na sumunod si Althea. Sa desperasyon, sinubukan niyang ipaliwanag ang proyekto habang naglalakad, ngunit naunahan pa rin siya ni Raph. Habang papalayo ang kotse ni Raph, napansin ni Althea ang trap-ikong bomb-ara sa daan. Agad siyang umaksyon, nagmaneho ng motor upang habulin ang kotse ni Raph. Ako na ang maghahatid sa'yo, sigaw ni Althea. Tumawa si Raph nang may pangungutya, sinasabi ko sa'yo, hindi kailanman ako sasakay sa delikadong sasakyang tulad niyan. Sa susunod na sandali, nakita ng mga tao si Rafael De Leon, ang makapangyarihang CEO ng Phoenix Holdings, nakasakay sa lumang motor ni Althea, mahigpit na yakap ang baywang ng babae, habang ang mukha niya ay namumutla sa takot. Sa wakas, dumating siya sa meeting ng hindi late, at napilitan siyang bigyan si Althea ng 10 minutong pagkakataon upang ipresenta ang Project Corazon. Ang pagtutunggali sa Salcedo Group. Sa harap ng detalyado, lohikal, at paspusang presentasyon ni Althea, bahagyang nagkaroon ng pag-aalinlangan si Raph. Gayunpaman, binigyan lang niya si Althea ng isang pagkakataon, ang sumali sa isang bukas na bidding. Bagamat nakahinga ng maluwag si Althea, nalaman niyang ang kalaban niya ay ang Salcedo Group ni Victor Salcedo, isang tao na gagawin ang lahat, kahit masama, para manalo. Bagamat tiwala siya sa kalidad ng produkto, alam niyang si Victor ay bihasa sa pandaraya. Ang pag-aapoy ng selos ni Raph. Sa ospital ng San Lorenzo, dumalo si Raph sa isang meeting kasama ang board ng directors tungkol sa bidding. Sa kanyang paglabas, nakita niya sina Althea, Miggy, at Dr. Santos na mukhang masaya na parang isang pamilya. Ang selos at sakit na nararamdaman niya ay muling sumiklab. Ginamit niya ang pagkakataon upang magpatingin kay Dr. Santos, ngunit sinadyang insultuhan ito, mukhang hindi sapat ang pagiging propesyonal mo bilang doktor. Narinig ni Miggy ang panlalait ni Raph at agad na sumugod upang ipagtanggol si Dr. Santos, hindi mo pwedeng awayin si Daddy Santos. Ayoko sayo. Kahit gwapo ka, hindi kita papayagang maging daddy ko. Ang laban sa bidding. Sa bidding, sinadya ni Raph na magtanong ng mga mahihirap na katanungan upang pahirapan si Althea. Ngunit sa kabila nito, ginamit ni Althea ang kanyang talino at tapang upang sagutin ang lahat ng tanong ng may logika at kumpiyansa. Hindi nakahanap ng maayos na sagot si Raph. Pagkatapos ng bidding, bulong ni Paulo kay Althea, kanina, tanong ka ng tanong, tapos 3 beses niyang sinagot ng walang kapintasan. Halatang pinapahirapan ka lang. Ang pagkakataong makilala ang anak. Sa isang tindahan malapit sa ospital, nagkataong naroon din si Raph habang bumibili sina Althea at Miggy. Nang lumabas si Althea upang sagutin ang tawag, nakita ni Miggy si Raph at agad siyang nilapitan, ikaw na naman. Bakit mo sinaktan si Daddy Santos? Sa halip na magalit, natawa si Raph at sinamahan ang bata sa paglalaro. Sa kanilang kasiyahan, aksidenteng nakita ni Raph ang makina ng suporta sa puso ni Miggy. Nalaman niya na ang bata ay sumailalim sa operasyon. Nang tanungin si Miggy kung sino ang kanyang ama, sinabi ng bata, sabi ni Mama, ang daddy ko ay nasa malayong lugar. Pero alam ko na wala na siya. Sa sandaling iyon,
Naalala ni Raph ang mga detalye, ang edad ni Miggy, ang sakit sa puso na namamana, at ang pagiging ina ni Althea. Isang ideya ang biglang sumagi sa isip ni Raph. Hindi kaya, si Miggy ang anak ko. Ang pagdududa ni Raph. Agad tinanong ni Raph si Miggy, Miggy, kailan ang birthday mo? Ngunit bago pa makasagot si Miggy, mabilis na sumingit si Althea. Puno ng kaba, bakit mo tinatanong? Takot siya sa posibilidad na kunin ni Raph ang karapatan bilang ama. Sa desperasyon, nagsinungaling si Althea. Ang birthday niya ay kalahating taon pa bago dumating. Tama ba, Miggy? Bagamat hindi lubos na naniniwala, wala nang nagawa si Raph. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang koneksyon sa bata. Ang tagumpay ng Project Corazon. Sa kabila ng mga pagsubok, natuklasan ni Raph at Althea ang ebidensya ng pandaraya sa pagitan ng Salcedo Group at ng direktor ng ospital. Sa tulong ng kanilang pagsisikap, naibalik sa Ascent Solutions ang kontrata ng Project Corazon. Bagamat nagtagumpay sila, ang mga sugat sa kanilang puso ay nananatiling bukas. Ang laban ng damdamin. Sa isang party na inorganisa ni Paulo upang ipagdiwang ang tagumpay ng Ascent Solutions, naroon si Raph bilang espesyal na bisita. Sa kabila ng kasiyahan ng iba, si Althea ay nanatiling hindi komportable. Sa bawat pagkakataon na may mag-aalok ng alak kay Raph, sinubukan niyang pigilan ito, natatakot para sa kalusugan ng dating minamahal. Ngunit sa mata ni Raph, ang lahat ng ito ay mukhang isa na namang palabas. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, hindi na napigilan ni Althea ang kanyang damdamin. Sa isang sulok, hinayla niya si Raph at nagsalita ng may galit at sakit, palagi mong sinasabi na niloko kita. Pero alam mo ba kung bakit? Dahil gusto kong protektahan ang buhay mo. Hindi kita kailanman inutangan ng kahit ano. Alam mo kung bakit? Dahil noong nasa kama ka, halos walang kasiguraduhan ang mga doktor na mabubuhay ka. Ako ang laging nasa tabi mo. Araw-araw, binabasa ko ang diary ni Clara para sa'yo, umaasa lang na mabuhay ka. Sa kindergarten, sabi ni Papa at Mama, kailangan kong isuot ito, ani Miggy habang tinuturo ang maliit na heart device sa ilalim ng kanyang damit, malungkot ang tinig. Pero sinasabi nila na Iron Man daw ako. Madalas siyang tuksuhin ng mga kaklase dahil sa medical device at ang malabong peklat sa kanyang dibdib, dahilan upang maging mahiyain at mawalan ng kumpiyansa sa sarili. Si Raph, na minsang nakaranas ng parehong sitwasyon dahil sa mga peklat mula sa heart surgery, ay nakaramdam ng matinding simpatiya. Nagpa siya siyang tulungan si Miggy. Kumuha siya ng mga colored markers at maingat na iginuhit ang isang glowing heart reactor na parang kay Iron Man sa harap ng damit ni Miggy. Sa isang iglap, ang dating kahinaan ng bata ay naging simbolo ng lakas. Hindi lamang natanggal ang bigat sa puso ni Miggy, kundi naging tampok pa siya ng paghanga at kuryusidad mula sa kanyang mga kaklase. Nang makita ni Althea ang video na ipinadala ng guro ni Miggy, kung saan masaya at muling nakikisalamuha ang kanyang anak, napangiti siya ng may ginhawa. Sa wakas, nagpa siya siyang gamitin ang pagkakataon upang magpasalamat kay Raph. Kasabay nito, dinala niya ang mga datos ng Project Corazon upang makipagkita sa kanya. Ang pagharap sa nakaraan. Sa kanilang pag-uusap, nagkaroon ng pagkakataon si Raph na harapin ang nakaraan. 5 taon na ang nakalipas, ani Raph, sa mas kalmadong tono. Kahit na ang lahat ay tila sinadya o aksidente lamang. Sa mga sandaling pakiramdam ko ay hindi ko na kaya, nandoon ka. Tinulungan mo akong makabangon. Tinatanggap ko ang paghingi ng tawad mo. At simula ngayon, tapos na ang lahat ng galit sa pagitan natin. Ang kanilang pag-uusap ay tila isang bagong simula, isang marupok na pagkakasundo matapos ang lahat ng bagyo. Bilang pagpapakita ng kanyang sinseridad, bumili si Raph ng helmet na may disenyo ni Iron Man at personal na dinala ito sa kindergarten upang makipaglaro kay Miggy. Ang biglaang tawag mula sa ospital. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Biglaang tumanggap si Althea ng tawag mula sa San Lorenzo Hospital. Agad siyang tumakbo,
Ang mukha ay mapatlas sa sobrang kaba para kay Miggy. Pagdating niya sa ospital, sinabi ng doktor na kailangan ni Miggy ng agarang blood transfusion. Ako ay type O, sigaw ni Raph, na naroon din, marahil upang bisitahin si Miggy. Pwede akong mag-donate. Naging mas magulo at takot si Althea. Alam niyang hindi basta-basta maaaring mag-donate ng dugo ang isang direktang kamag-anak. Sa harap ng matinding determinasyon ni Raph at ang kanyang mga tanong na puno ng hinala, hindi na napigilan ni Althea ang kanyang emosyon. Tumulo ang kanyang mga luha habang isinisiwalat ang mapait na katotohanan, hindi pwede. Dahil, ikaw ang ama ni Miggy. Ang pag-amin at ang plano ni Raph. Nagulat si Raph, ngunit unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Sa wakas, nakumpirma niya ang kanyang mga hinala. Ngunit agad niyang inamin ang katotohanan, hindi totoo ang kailangang blood transfusion. Ang lahat ng ito ay isang plano lamang niya. Nakita niya ang resibo ng ospital na naglalaman ng pangalan ni Miggy Reyes, edad 4, malapit ng mag-5, eksaktong tumutugma sa panahon matapos silang maghiwalay. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang pilitin si Althea na siya mismo ang magtapat. Plano mo akong agawin si Miggy, hindi ba? Umiiyak na tanong ni Althea, galit at takot. Hindi naman, sagot ni Raph, tumatawa habang hindi maitago ang saya sa pagkakaroon ng isang anak na matalino at gwapo. Lumapit siya kay Althea, puno ng pagmamalaki. Sabihin mo nga, Althea, hindi ba't kamukhang kamukha ko si Miggy? Ang pagtira sa isang bubong. Upang maging malapit sa kanyang anak, agad na kumilos si Raph. Nagdala siya ng isang dokumento sa bahay ni Althea. Ano to? Tanong ni Althea, naguguluhan. Notice of cohabitation, sagot ni Raph, may ngiting nakakaloko. Mukhang pagod ka na sa trabaho kaya hindi mo mabasa ng maayos. Basahin mo ulit. Basahin mo sarili mong basura, galit na sagot ni Althea, pinunit ang papel. Ngunit huli na ang lahat. Matapos ang 5 taong pagkakahiwalay, si Rafael De Leon, na ngayon ay alam nang siya ang ama ni Miggy, ay opisyal nang lumipat sa maliit na apartment ni Althea sa Quezon City. Sila ni Miggy ay nagsimulang magsuot ng matching panda shirts, na ikinainis lalo ni Althea. Ang buhay sa ilalim ng iisang bubong. Ang kanilang buhay magkasama ay puno ng tensyon. Si Raph, na sanay sa marangyang pamumuhay, ay hirap sa simpleng kondisyon sa bahay ni Althea. Samantalang si Althea naman ay naiinis sa pakiramdam na nawalan siya ng pribadong espasyo. Bakit ka nakatayo dyan? Parang hindi ka pa nakakita ng taong naghuhugas ng plato, reklamo ni Althea nang makita si Raph na nakatingin sa kanya. Kahit ang mga simpleng bagay tulad ng pagkain ni Miggy o ang paraan ng paghahatid sa kanya sa paaralan ay nagiging sanhi ng kanilang mga pagtatalo. Ngunit sa huli, para kay Miggy, madalas si Althea ang unang nagpaparaya. Ang pag-a-adjust ni Raph. Habang tumatagal, si Raph ay nagiging creative sa kanyang mga paraan upang gawing mas komportable ang kanilang tirahan. Pinalitan niya ang heater ng tubig na hindi gumagana, bumili ng isang mamahaling coffee maker, at inayos ang kwarto ni Miggy nang hindi humihingi ng pahintulot kay Althea. Ang mga aksyon niyang ito ay lalong ikinagalit ni Althea, ngunit sa harap ni Miggy, pilit niyang pinanatili ang katahimikan. Mama, Daddy, huwag na kayong mag-away, ha? Promise, seryosong sabi ni Miggy. Promise, sagot ni Althea, pilit ang ngiti. Ang pagpapakita ng tunay na layunin. Sa isang gabi, matapos matulog si Miggy, seryosong hinarap ni Althea si Raph. Ano ba talaga ang gusto mo? Kailan ka aalis dito? Tanong niya. Kapag pumayag kang hayaan si Miggy na bumisita sa bahay ko tuwing weekend, sagot ni Raph. Hindi kailanman, mabilis na sagot ni Althea. Bakit ba ang kulit mo? Bakit ka nandito? Para kay Miggy, sagot ni Raph, matatag. At huwag kang mag-alala, hindi ako nandito para sayo. Ang hinaharap, sa kabila ng lahat ng tensyon, unti-unting nagbabago ang dynamic sa pagitan nila. Ang kanilang pagsasama ay nagiging mas komplikado, ngunit sa kabila ng lahat,
Para kay Miggy, ang kanilang pagsasama ay nagdadala ng kakaibang saya at pag-asa. Kinaumagahan, pagdating ni Althea sa opisina, agad niyang narinig ang mga bulong-bulungan ng kanyang mga kasamahan. Napakunot ang kanyang noo nang mapagtanto na siya na naman ang bida sa isang bagong eskandalo, mga malabong litrato mula kagabi na sinamahan ng mga chismis na siya raw ay may sugar daddy na nag-aalaga sa kanya. Sa kabila ng galit, mabilis na kumalma si Althea. Umupo siya sa harap ng kanyang computer at ginamit ang kanyang mga IT skills upang hanapin ang IP address ng nagpasimula ng chismis. Hindi nagtagal, natukoy niya ang lokasyon, isang residential area na malapit sa opisina, kung saan nakatira si Director Acosta. Dahil sa kanyang mga kilos at asal noong nakaraang gabi, sigurado si Althea na si Acosta ang may kagagawan. Ang galit ni Raph. Samantala, si Raph, na narinig ang grupo ng mga empleyado na nag-uusap tungkol sa chismis, ay biglang nag-init ang ulo. Hindi niya alam na siya ang misteryosong lalaki sa litrato, ngunit hindi niya matiis ang paninirang puri laban kay Althea, ang ina ng kanyang anak. Galit na galit, dumiretso si Raph sa opisina ni Althea, pinalabas ang dalawang empleyado na naroon, at sinimulan siyang sermonan. Wala akong karapatan na pakialaman ang personal na buhay mo. Pero kung naaalala mo pa na ikaw ang ina ni Miggy, dapat alam mo kung paano mag-isip para sa kanya. Huwag kang gumawa ng mga bagay na makakasira sa bata. Hindi ko na kailangang malaman, ni ayoko nang alamin kung sino na naman ang lalaki mo. Ang pagbawi ni Althea. Sa sobrang galit, hindi na nakapagpigil si Althea. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang litrato sa chismis, at itinapat ito kay Raph. Tumitig si Raph sa screen, at, Diyos ko, ako pala ang nasa litrato. Hindi siya makapagsalita, ang mukha niya ay namula sa hiya at pagkatapos ay namutla. Hindi na nagpaapekto si Althea. Determinado siyang ipaglaban ang kanyang pangalan. Dumiretso siya sa opisina ni CEO Enriquez upang maghain ng reklamo, kasabay ng pakikipagtulungan kay Paulo upang makuha ang cellphone ni Acosta bilang ebidensya. Sa harap ni Enriquez, malinaw niyang ipinaliwanag ang pang-aabuso ni Acosta at hiningi ang isang pampublikong paghingi ng tawad at pagwawasto ng maling impormasyon. Kung hindi maayos ng kumpanya ang isyong ito at hindi maibabalik ang reputasyon ko, mariing sabi ni Althea, magre-resign ako at aalis sa Ascent Solutions. Ang diskarte ni Althea. Sa labas ng opisina, agad siyang hinayla ni Paulo, puno ng pag-aalala, talaga bang aalis ka? Ngumiti si Althea, puno ng kumpiyansa, hindi ako aalis. Kung may dapat umalis, iyon ay si Acosta. Sino ba ang may hawak ng core technology ng Ascent ngayon? Project Corazon, ang pinakamahalagang proyekto ng kumpanya, ako ang nag-research at nag-develop nito. Sa wakas, napagtanto ni Paulo ang plano ni Althea at napahanga sa kanyang katalinuhan. Ang lihim na plano ni Acosta. Gayunpaman, hindi alam ni Althea na si Acosta ay may lihim na plano kasama si CEO Enriquez upang tanggalin siya sa Project Corazon. Iminungkahi ni Acosta na ang natitirang bahagi ng proyekto, ang operasyon at maintenance, ay kaya niyang pamahalaan. Nagboluntaryo pa siyang makipag-usap kay Rafael de Leon upang palitan si Althea bilang project lead. Ang pagharap ni Raph kay Acosta. Sa halip, si Raph ay may ibang plano. Tinawag niya si Acosta sa parking lot. Ito ang kotse ko, ani Raph habang tinatapik ang hood ng kanyang luxury car, kakabili ko lang nito. Maganda, di ba? Pinatitingnan niya si Acosta ng mas malapit. Tingnan mo ng mabuti. Habang sinisilip ni Acosta ang kotse, unti-unting naalala niya ang litrato. Napagtanto niya na ang kotse sa litrato ay ang kay Raph. Bigla siyang kinabahan. Alam niyang nagkamali siya sa pagpili ng target. Sa harap ng tahimik ngunit nakaka-pressure na presensya ni Raph, napilitan si Acosta na sumang-ayon na maglabas ng pampublikong paghingi ng tawad at itama ang maling impormasyon. Ang tagumpay ni Althea. Pagkaraan, nakita ni Althea ang post ni Acosta na humihingi ng tawad sa internal network ng kumpanya. Masaya siyang umuwi,
Ibinahagi ang kanyang tagumpay kay Raph, hindi nakakalimutan na pasalamatan si Paulo at ang suporta ng kanyang mga kasamahan. Ngunit ang tunay na tagapagligtas, si Rafael de Leon, ay tila nakalimutan niya, dahilan upang magtampo si Raph kahit hindi niya ito ipinakita. Ang pagkakataon sa pagitan ng dalawa. Kinagabihan, si Miggy ay nakiusap na magkwento ang kanyang mga magulang bago matulog. Walang magawa ang dalawang magulang kundi magpalitan sa pagkukwento, hanggang sa pareho silang makatulog. Kinaumagahan, nagising si Miggy na nakikita ang kanyang mga magulang na mahimbing na natutulog, yakap ang isa't isa. Parang si Papa ang nasa karton, ani Miggy, ngunit maya-maya ay napabuntong hininga. Hindi naman pala. Pagkatapos, ginaisang niya ang kanyang mga magulang upang magpatuloy sa kwentuhan. Ang nakakahiya na umaga. Una nang nagising si Althea, ramdam ang kakaibang init at bigat sa kanyang katawan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa bisig ni Raph, ang kamay nito ay nasa kanyang baywang. Hindi makapaniwala sa sitwasyon, nagkunwari siyang natutulog pa rin. Ngunit si Miggy, na tila may radar, ay mabilis na nakahalata. Mama, huwag kang magpanggap. Kita ko ang mata mo gumagalaw. Sa sobrang hiya, napilitan si Althea na bumangon, habang si Raph ay tahimik na tumatawa sa kanyang isip. Ang pagbisita ni Dr. Santos. Biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Raph, tumambad si Dr. Santos na may dalang almusal para kay Miggy. Agad na hinayla ni Althea si Dr. Santos sa hagdan upang magpaliwanag. Samantala, si Raph ay naiwan sa loob, puno ng selos. Sinubukan niyang tanungin si Miggy tungkol kay Daddy Santos, ngunit matalino ang bata at hindi nagbigay ng kahit anong impormasyon. Ang labanan sa pagitan ni Raph at Dr. Santos. Sa gabing iyon, bumalik si Dr. Santos upang magluto ng adobo para kay Miggy. Si Raph naman ay naghanda ng paksiw na isda. Sa hapagkainan, nagsimula ang tahimik na labanan ng dalawa. Tikman mo ang paksiw na isda ko, Dr. Santos, ani Raph, may ngiti. Bagay sa'yo, maasim at sobra-sobra. Sumagot si Dr. Santos, subukan mo ang kamote Q ko, Mr. De Leon. Malambot, malagkit, at parang hindi madaling mawala. Napailing si Althea habang pinapanood ang dalawa. Ang pagpapasya ni Raph. Sa kabila ng lahat ng tensyon, si Raph ay tahimik na tumutulong kay Althea sa kanyang proyekto. Sa wakas, nagdesisyon siyang magbigay ng pagkakataon sa Project Corazon, hindi lamang dahil sa potensyal nito, kundi dahil sa kanyang nararamdaman para kay Althea. Mabilis na lumipas ang panahon. Bago pa man matapos ang 2 linggong deadline, nakumpleto ni Althea ang detalyado at napakakumbinsing plano para sa proyekto. Sa sobrang tuwa, hinayla siya ni Paulo upang magdiwang at uminom. Resulta, si Althea ay nalasing ng husto, at kahit nakauwi na, hindi pa rin maayos ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Si Raph ang nag-alaga sa kanya ng buong gabi. Sa gitna ng kalasingan, kung ano-ano ang sinasabi ni Althea, na parang bumabalik sa mga alaala ng nakaraan. Ang kanyang mga salitang kalahating gising, kalahating tulog ay nag-iwan ng maraming tanong kay Raph. Ngunit ang hindi inaasahan ay ang biglang ginawa ni Althea, isang aksyon na nagpagulat kay Raph, namula ang kanyang mukha, at ang kanyang reaksyon. Tumakbo palayo. Ang umaga pagkatapos, kinaumagahan, nagising si Althea ng bahagyang may alaala ng nangyari kagabi. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka panaginip lang iyon. Pero nang makita ang baso ng mainit na tubig na may pulot na inihanda ni Raph sa mesa, bigla siyang kinabahan. Tuwing nalalasing ka ba, ganito ka lagi, tanong ni Raph, medyo may biro sa tono. Halos mabulunan si Althea habang iniinom ang pulot na tubig. Agad siyang nagtanong, kagabi, may ginawa ba akong masyadong nakakahiya? Sa tanong na ito, si Raph ay napilitang magbuga ng iniinom niyang tubig, diretso sa screen ng MacBook na malapit sa kanya. Mukhang mahal ang laptop mo. Ano? Bulong ni Althea, nahihiya. Laptop mo yan,
Sagot ni Raf, kalmado. Ito ang MacBook ni Althea na aksidenteng napagpalitan nila. Halos mabaliw si Althea sa sobrang hiya. Mabuti na lang at hindi masyadong nasira ang laptop, dahil kung nasira ito, siguradong mawawala ang lahat ng datos ng kanyang proyekto. Ang desisyon ni Raf. Sinuri ni Raf ang plano ni Althea. Kitang-kita niya ang maayos na paghahanda, ang pagiging praktikal nito, at ang potensyal na tagumpay ng proyekto. Sa huli, tumawag siya sa mga executive ng Phoenix Holdings at inihayag ang desisyon, mag-i-invest siya sa proyekto ng AI heart modeling software ng Ascent Solutions. Ang naunang proyekto tungkol sa pagsusuri ng kanser ay tinanggihan niya ng walang pag-aalinlangan. Ang pagpahinga ni Althea. Matapos makuha ang opisyal na kontrata ng investment, iminungkahi ni Paulo na magpahinga si Althea ng isang araw. Panahon na para maglaro kasama si Miggy, sabi niya. Samantala, nakatanggap si Raf ng tawag mula kay Miggy, na nagsasabing nasa Enchanted Kingdom sila ng kanyang ina. Agad-agad, dumiretso si Raf sa amusement park. Sa kanyang pagdating, tinulungan niya si Althea sa isang maliit na problema, na siya lamang ang makakagawa ng cool na paraan. Sa huli, nagkaroon sila ng masayang araw na puno ng tawanan, parang isang tunay na pamilya. Ang kwento ni Dr. Santos. Samantala, may bagong kabanata rin sa buhay ni Dr. Santos. Ang isang babae na nagngangalang Sofia, anak ng head ng Cardiothoracic Surgery Department, ay na-in love at first sight kay Dr. Santos. Sa wakas, nakuha niya ang numero ng doktor, ngunit agad siyang binlock nito. Sa halip na sumuko, mas lalo siyang naging porsigido. Ginamit niya ang impluwensya ng kanyang ama upang maging volunteer sa San Lorenzo Hospital. Sa tulong ng ibang doktor, nahuli niya si Dr. Santos at napilitang humingi ng paumanhin dahil sa pagblock. Ginamit ni Sofia ang kaarawan ng kanyang ama bilang dahilan upang kumbinsihin si Dr. Santos na samahan siya sa pagbili ng regalo. Walang magawa si Dr. Santos kundi sumang-ayon. Ngunit sa halip na mamili ng regalo, napagtanto niyang niloko siya ni Sofia, dinala siya nito sa isang fashion show kung saan siya ang modelo. Nang pauwi na, napansin ni Dr. Santos ang isang pares ng sapatos na pambabae sa isang tindahan. Pinili niya ang tamang size, na eksaktong sukat ni Sofia. Ngunit, ang sapatos ay hindi para kay Sofia. Ang pagkikita ni na Dr. Santos at Althea. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Dr. Santos ang pamilya ni Althea nakakagaling lamang sa amusement park. Ang kanilang tawanan at kasiyahan ay nagbigay ng sandaling pagkalito kay Dr. Santos. Nang makabawi siya, lumapit siya kay Althea at iniabot ang sapatos. Bagay sa'yo, sabi niya ng may sinseridad. Nakita ni Raf ang eksena, at ang pagbibigay ng regalo mula kay Dr. Santos ay nagpainit ng kanyang ulo. Lalo pa nang makita niyang si Althea ay masayang binuksan ang kahon ng sapatos at tila pinapahalagahan ito ng sobra. Pangit ng taste, sabi ni Raf, may sarcasm. Bagay talaga kay Dr. Santos. Hindi natuwa si Althea. Sa halip, agad niyang sinuot ang sapatos. Oy, sakto. Ang ganda ng sapatos. Dapat ingatan ito. Sinadya niyang maglakad-lakad upang marinig ni Raf ang tunog ng takong. Ang pagtutulungan para kay Miggy. Malapit na ang Family Day sa kindergarten ni Miggy. Gustong-gusto ng bata na parehong magulang ang dumalo. Ngunit nang tanungin ni Althea si Raf kung libre siya sa weekend, malungkot niyang sinabi na kailangan niyang magpunta sa ibang bansa upang harapin ang mga conservative na shareholders ng Phoenix Holdings, na tutol sa investment sa proyekto ni Althea. Hindi na pinilit ni Althea si Raf. Sa halip, nagpa siyang gumawa ng cake para sa event. Ngunit ang kakayahan niya sa pagluluto ay halos wala. Ang resulta, isang kasi ng puno ng usok at isang cake na parang uling. Sa kabutihang palad, dumating si Dr. Santos upang tumulong. Sa wakas, nakagawa sila ng isang maayos na cake. Ang pagbawi ni Raf. Sa araw ng Family Day, biglang dumating si Raf, dala ang mga kagamitan at sangkap para sa paggawa ng cake.
Sa kanyang husay sa pagluluto, nakagawa siya ng mga cake na nagustuhan ng mga bata at mga magulang. Ang kanyang biglaang pagdating ay nagbigay ng kasiyahan kay Miggy at nagpalapit sa kanilang pamilya. Sa huli, si Dr. Santos, na dumating ng huli, ay tahimik na umalis, puno ng lungkot. Ang pagbabago ng damdamin. Kinagabihan, sinabi ni Althea kay Raph, "Salamat. Salamat sa pagpapakita sa akin na hindi ako nagkamali sa pagpapakilala kay Miggy sa'yo." Ang kanilang masayang araw bilang pamilya ay nagbigay ng bagong koneksyon sa kanila. Unti-unti, ang matigas na paninindigan ni Althea na huwag bumalik kay Raph ay nagsimulang magbago. Kahit sa trabaho, hindi niya may tatago ang kanyang kasiyahan, na agad namang napansin ni Paulo. "May nangyari, ano?" tanong ni Paulo. Sa wakas, ikinwento ni Althea ang buong kwento, kabilang na ang pagiging ama ni Raph kay Miggy. Napahanga si Paulo, parang teleserye. Talagang itinadhana kayo. Ang hamon ng proyekto. Sa kabila ng unti-unting pagbukas ng puso ni Althea, ang proyekto ng AI heart modeling ay nasa crucial na yugto. Kinailangan niyang magtrabaho ng husto upang makumpleto ang demo. Si Raph, sa kabila ng kanyang sariling trabaho, ay palaging nandoon upang suportahan siya. Isang gabi, sa tahimik na opisina, nagkasalubong sila sa madilim na koridor. Sa sobrang lapit, halos magtagpo ang kanilang mga mukha. Ngunit bago pa man may mangyari, isang security guard ang biglang dumating, sinira ang sandali. Pareho silang nahiya at agad na umalis. Ang pagpapatuloy ng kwento. Sa gitna ng abalang buhay, unti-unting nagiging mas malapit sina Althea at Raph. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang kanilang damdamin ay patuloy na sinusubok ng mga hamon ng trabaho at ng kanilang nakaraan. Matapos ang check-up ni Raph, nakita niyang masayang nagkukwentuhan si Althea at Dr. Santos sa waiting area. Agad na nakaramdam ng inis si Raph at nagkunwaring masakit ang ulo. "Kailangan ko ng kaunting katahimikan," sabi niya, sabay hawak sa sentido. Sinubukan niyang gamitin ang dahilan upang paalisin si Dr. Santos, at pabirong sinabing baka gaman ang pakiramdam niya kung si Althea ang magmasahe sa kanyang sentido. Ngunit hindi niya inaasahan ang sagot ni Althea, "Kung ganoon, pumasok ka na lang sa loob at magpahinga." Pagkatapos ay tumingin siya kay Dr. Santos at sinabing, "Tara, doon tayo mag-usap." Iniwan niya si Raph na may katahimikan na hinahanap niya, pero hindi sa paraang gusto niya. Ang pagbalik ni Althea. Galit na galit si Raph habang nakaupo sa loob ng silid pahingahan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bumalik si Althea, may dalang dark chocolate. "Mukhang pagod ka. Kainin mo ito para magising ka," sabi niya. Si Raph, na kanina pa balak lumabas upang hanapin si Althea, ay biglang nawala ang galit nang makita ang tsokolate at ang malasakit na ekspresyon ni Althea. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig niya ang pag-uusap ni na Dr. Santos at Sofia sa di kalayuan. Malinaw niyang narinig si Dr. Santos na tinanggihan ang damdamin ni Sofia at sinabing mayroon na siyang mahal. Pagkaalis ni Sofia, lumapit si Raph kay Dr. Santos. "Alam kong gusto mo si Althea," diretsong sabi ni Dr. Santos. "Pero 4 na taon na ang nakalipas mula noong una ko siyang nagustuhan. Balang araw, makikita rin niya ang pagiging totoo ng damdamin ko." Tumawa ng bahagya si Raph. "Yung babaeng umalis kanina, Sofia, maganda rin at mukhang mabait. Gusto mo rin ba siya dahil mabait siya sa'yo?" Ang tanong na ito ay parang matalim na sibat na tumama sa paninindigan ni Dr. Santos. Pagkatapos, naglakad si Raph pabalik sa silid pahingahan, mayabang na nakangiti. Ang sandali sa silid pahingahan. Sa pagbalik niya sa silid, nakita niyang nakahiga si Althea sa sofa, nakatulog dahil sa pagod. Ang payapang mukha ni Althea habang natutulog ay muling nagpalambot sa puso ni Raph. Tahimik siyang umupo sa tabi niya, kinakain ang tsokolate habang pinagmamasdan si Althea. Ngunit hindi niya alam,
Nagkukunwari lamang si Althea na natutulog dahil nahihiya siyang harapin si Raph matapos ang ilang nakakahiya at masalimuot na sandaling nangyari kanina. Paminsan-minsan, palihim siyang sumisilip kay Raph, na muntik na itong matawa. Nang mapagtanto ni Althea na hindi na niya kayang magkunwari, umupo siya at nagsimulang makipag-usap kay Raph. Dito, ikinuwento niya ng mas detalyado ang tungkol sa kanilang nakaraan, lalo na ang huling habilin ni Clara Sandoval. Sa sandaling iyon, tila tuluyang nawala ang mga galit at hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Hindi ko akalaing darating ang araw na mapag-uusapan natin si Clara ng ganito, bulong ni Althea. Ang insidente sa elevator. Sa isang abalang elevator sa isang gusali ng opisina, isang lalaking nasa edad na may mukhang bastos ang biglang sumiksik at sinubukang gumawa ng masama sa isang batang babae sa harapan niya. Habang naguguluhan ang mga tao sa paligid, mabilis na kumilos si Marco, ang kasintahan ni Paulo, na nasa tabi ng lalaki. Malakas niyang hinampas ang kamay ng lalaki at sumigaw, "Anong ginagawa mo?" Nagmamatigas ang lalaki at sinabing, "Ano?" Siya nga ang unang humipo sa akin, sabay turo sa batang babae. Pagkatapos, idinawit pa niya si Althea, na nasa unahan ni Marco, upang magdahilan. Narinig ni Althea ang maling paratang ng lalaki at kalmadong itinuro ang CCTV camera sa itaas ng elevator. Kinuha rin niya ang kanyang telepono, kunwaring tatawag sa pulis. Dahil dito, natakot ang lalaki at nagmamadaling tumakas nang bumukas ang pinto ng elevator. Ngunit bago pa man siya makalayo, mabilis siyang nadisarmahan ni Marco gamit ang kanyang kaalaman sa martial arts. Nang dumating si Paulo, na may usapan kay Althea sa gusaling iyon, nalaman niyang si Marco pala ang tumulong. Bagamat planado niyang ipakilala ng maayos si Marco kay Althea, hindi niya inasahan na mangyayari ito sa ganitong sitwasyon. Parehong napangiti ang tatlo sa kakaibang pagkakataon. Ang galing ng taste mo ngayon, Paulo, biro ni Althea. Mukhang nakahanap ka na ng matinong lalaki. Ngunit walang kaalam-alam sina Althea at Paulo na si Marco ay kapatid ni Clara Sandoval. Ang tagumpay ng proyekto. Nakatanggap ng magandang balita si Raph mula sa mga shareholder sa ibang bansa. Ang Project Corazon Phase 2 ay tuluyan ng naaprubahan para sa buong pondo. Sa sobrang saya ni Althea, inimbitahan niya si Raph para mag-dinner bilang pasasalamat. Sa gabing iyon, si Raph, Althea, at Miggy ay naghapunan sa isang marangyang restaurant. Masaya at puno ng tawanan ang kanilang gabi. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nang bumalik sila mula sa kani-kanilang gawain, si Raph mula sa restroom at si Althea mula sa pagtanggap ng tawag, wala na si Miggy sa kanyang upuan. Nagpanik ang dalawa at naghanap sa buong lugar. Sa wakas, nalaman nilang si Miggy ay pumunta sa isang tindahan upang bumili ng regalo para sa kanyang ina. Ang inosenteng kilos ni Miggy ay nagdala ng magkahalong takot at tuwa sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Raph ang lalim ng pagmamahal niya kay Miggy at kay Althea. Samantalang si Althea naman ay tila nagkaroon ng bagong pananaw, marahil, oras na upang talikuran ang nakaraan at bigyan ng pagkakataon ng kanilang pamilya na mabuo muli. Sa kabilang banda, si Rafael De Leon ay nakatanggap din ng imbitasyon upang maging pangunahing tagapagsalita sa HealthTech Summit bilang isang malaking investor. Habang abala si Ana, ang kanyang sekretarya, sa pag-aayos ng kanyang mga bagahe at pagpili ng mga damit, tinapak ni Raph ang balikat nito at sinabing, "May ilang araw pa bago magsimula ang summit, bakit ang aga mo namang maghanda?" Ngunit nang dumating siya sa Ascent Solutions upang hanapin si Althea, na may balak makipag-ayos at sabay maghanda para sa summit, nalaman niyang maaga itong umalis kasama si Miggy patungong Cebu upang maghanda para sa kaganapan. Biglang naging balisa si Raph. Agad niyang kinuha ang dokumentong inihanda ng kanyang abogado, isang kasunduan sa pagkakasundo na nagsasaad ng kanyang kusang loob na hindi nahahabulin ang buong custody ni Miggy at iminumungkahi ang co-parenting setup. Plano niyang dalhin ito upang makipag-ayos kay Althea. Ana,
bumili ka ng tiket papuntang Cebu. Yung pinakamagaang flight, utos ni Raph. Ang hindi inaasahang pag-aalaga kay Althea. Pagdating ni Althea at Miggy sa Cebu, bigla silang nakatanggap ng libreng upgrade sa business class sa eroplano. Pagdating sa hotel, sunod-sunod ang mga espesyal na pribilehiyo, isang suite na may tanawin ng dagat, malaking basket ng prutas bilang welcome gift, at personalized na serbisyo sa transportasyon. Nagsimulang maghinala si Althea. Alam niyang posibleng si Raph ang nasa likod ng mga ito, kaya agad niyang tinanggihan ang lahat ng kabutihang loob na ito at humiling na ibalik siya sa orihinal na kwarto na kanyang ni-reserve. Nang makarating si Raph sa hotel at nalaman ang pagtanggi ni Althea, bahagya siyang nadismaya ngunit hindi na rin nagulat. Alam ko namang hindi madaling kumbinsihin si Althea, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang dokumentong inihanda niya. Nagdesisyon siyang hanapin si Althea upang makipag-usap. Ang hindi inaasahang eksena sa hotel lobby. Paglabas ni Raph sa lobby ng hotel, biglang may isang babaeng maganda at elegante ang pananamit ang tumakbo papunta sa kanya, yamakap, at humalik sa kanyang pisngi. Ganoon na lang ang gulat ni Raph, ngunit ang mas masaklap, nakita ng mag-ina ang buong pangyayari. Agad na itinulak ni Raph ang babae at tumakbo papunta kina Althea at Miggy upang magpaliwanag. Paliwanag niya, ang babaeng iyon ay si Ms. Cynthia Tan, ang kanyang adoptive sister at chairman ng Phoenix Holdings. Kada rating lang nito mula sa ibang bansa upang dumalo sa summit. Si Ms. Cynthia, na may dugong Chinese ngunit lumaki sa Amerika, ay kilala sa kanyang kakaibang paggamit ng mga salawikain at idiom na madalas mali ang konteksto, na nagdulot ng maraming nakakatawang sitwasyon. Sa mga susunod na araw, madalas siyang itinatama ni Miggy, na tila nagiging grammar coach niya. Ang maling salita ni Ms. Cynthia. Isang araw, habang nag-uusap sina Ms. Cynthia at Althea tungkol sa custody ni Miggy, sinubukan ni Cynthia na magpakita ng suporta kay Raph ngunit mali ang kanyang ginamit na salita. Althea, masiglang sabi ni Ms. Cynthia, narinig ko na ang lahat mula kay Raph. Sa tingin ko, kailangan natin ng know your enemy, know yourself, and you will win 100 battles. Gusto kong mas makilala ka at si Miggy. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang maghirap mag-isa sa pagpapalaki sa bata. Ang sinabi ni Ms. Cynthia ay tila isang pahiwatig ng digmaan sa pandinig ni Althea. Pakiramdam niya, sinusubukan ng pamilya ni Raph na alamin ang kanyang mga kahinaan upang makuha si Miggy. Hindi kailangan, malamig na sagot ni Althea. Kaya kung alagaan ang anak ko ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng pagkilala mula sa inyo. Paglingon niya kay Miggy, tinanong niya, Miggy, alam mo ba ang ibig sabihin ng know your enemy, know yourself? Tumango si Miggy. Ginagamit iyon sa digmaan, Mama, hindi sa pakikipagkaibigan. Napahiya si Ms. Cynthia, habang si Raph ay napakamot na lang ng ulo, mukhang nawawalan ng pag-asa. Ang camping na hindi inaasahan. Kinabukasan, nagpumilit si Miggy na magkampang sa malapit na beach. Dahil walang sapat na paghahanda, tumanggi si Althea. Ngunit biglang tumawag si Paulo, ang matalik na kaibigan ni Althea, at sinabing, Althea, magkampang tayo ngayong weekend. Ako na ang bahala sa lahat, tent, pagkain, gamit, kayo na lang ni Miggy ang kulang. Paano mo nalaman na gusto ni Miggy magkampang? Tanong ni Althea. Sinabi niya sa akin, mabilis na sagot ni Paulo. Ang totoo, si Miggy ang lihim na tumawag kay Paulo upang humingi ng tulong. Pumayag si Althea at sumama kay Miggy sa beach. Ngunit pagdating nila, hindi si Paulo ang sumalubong kundi si Raph, nakatayo sa tabi ng isang malaking tent, nakangiti at kamakaway. Napagtanto ni Althea na muli na naman siyang naloko ng mag-ama, pati na ang kanyang kaibigang traidor. Bagamat naiinis sa umpisa, unti-unting lamambat ang puso ni Althea nang makita ang kasiyahan ni Miggy habang naglalaro kasama ang kanyang ama. Ang mga sandaling sinusubukan niyang itulak palayo ay tila kusang bumabalik sa kanya.
Ang sandali ng pagkakalapit. Nang gabing iyon, matapos ang masayang araw sa beach, bumalik sila sa hotel. Habang naglalaro pa si Miggy sa kwarto ni Raph, napagod si Althea at nakatulog sa sofa habang gumagawa ng presentation para sa summit. Nang makita ni Raph na natutulog si Althea, dahan-dahan niya itong binuhat upang dalhin sa kanyang kwarto. Nagising si Althea at nakita ang mukha ni Raph na napakalapit. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng kwarto, tila parehong tumigil ang kanilang mga puso. Unti-unting lumapit ang kanilang mga labi. Ngunit biglang nagising si Miggy at tanong nito, "Bakit po kayo magkadikit, Mama at Papa?" Naputol ang sandali, at parehong nahiya sina Raph at Althea. Sayang. Kung wala lang si Miggy, napaisip si Raph. Ang malaking pahayag sa summit. Dumating ang araw ng Health Tech Summit. Habang naghahanda si Althea para sa kanyang presentasyon, bigla siyang inabisuhan na kanselado ang kanyang bahagi. Napag-alaman niyang si Victor Salcedo, sa tulong ni Isabel Diaz, ay gumawa ng paraan upang ipahinto ang kanyang presentasyon. Hindi pumayag si Althea na mawalan ng pagkakataon. Tumayo siya sa entablado at nagsalita, "Alam kong tapos na ang programa, ngunit hinihiling ko sa inyong manatili ng 10 minuto. Ang Project Corazon Phase 2 ay isang makabagong proyekto na maaaring magbago sa hinaharap ng medikal na teknolohiya. Kung interesado kayo, pakinggan ninyo ako." Ang kanyang tapang at determinasyon ay humanga sa mga tao. Maraming eksperto ang nanatili upang makinig. Sa loob ng 10 minuto, naipakita ni Althea ang kanyang galing at dedikasyon, na nagresulta sa tagumpay ng kanyang presentasyon. Sa audience, si Raph ay proud na proud, palihim na ngumiti habang pinapalakpakan si Althea. Ang pagkakaisa ng pamilya. Sa gala dinner matapos ang summit, biglang nilapitan ni Isabel Diaz si Miggy upang guluhin ang bata. Sa harap ng lahat, sinubukan niyang hiyain si Althea sa pamamagitan ng mga mapanirang salita. Ngunit hindi ito hinayaan ni Raph. Tumayo siya sa harap ng lahat at buong tapang na sinabi, "Ako si Rafael de Leon, at ako ang ama ni Miguelito Reyes." Ang pahayag na ito ay nagpatahimik sa lahat, at si Althea ay tahimik na napangiti, naramdaman ang suporta ng ama ni Miggy. Sa gabing iyon, tila unti-unting naghilom ang sugat ng nakaraan. Ang pamilya nila ay muling nagkakaisa, hindi lamang para kay Miggy, kundi para rin sa isa't isa. Sa kagustuhan ni Sofia na pasayahin si Dr. Santos, inimbitahan niya itong manood ng horror movie sa sinehan. Habang nanunood, tila hindi interesado si Dr. Santos sa pelikula, ngunit si Sofia ay panay ang paghanap ng dahilan upang makalapit sa kanya. Sa bawat nakakatakot na eksena, bigla na lamang siyang kakapit sa braso ni Dr. Santos, kunwaring natatakot. Sa kabila ng ilang beses na pag-iwas ni Dr. Santos, hindi sumuko si Sofia. Sa huli, buong tapang niyang hinawakan ang braso ng doktor at hindi na ito binitiwan hanggang matapos ang pelikula. Paglabas nila sa sinehan, matapat na inamin ni Sofia, "Alam kong hindi mo gusto ang horror movies. Pinili ko ito dahil gusto ko lang makalapit sa'yo." Dagdag pa niya, may halong kabuoang sinseridad, "Alam kong hindi mo pa nakakalimutan si Althea. Pero ayos lang. Naniniwala akong balang araw, makakalimutan mo rin siya. Kung sa kanya, isa ka lang supporting role, sa akin, ikaw ang bida." Sa harap ng matapat at masiglang mga salita ni Sofia, naramdaman ni Dr. Santos ang kakaibang init sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, siya ang nag-imbita kay Sofia na mag-dinner pagkatapos ng sinehan. Ang lasing na Althea sa Cebu. Samantala, sa Cebu, matapos ang gala-dinner ng summit, si Althea, na bahagyang lasing, ay biglang tumingin kay Raph, hawak ang kanyang braso, at matapang na nagtanong, "Raph, mahal mo pa rin ba ako?" Nabigla si Raph sa tanong na iyon. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nawalan ng balanse si Althea at naduwal sa kanyang damit. Walang nagawa si Raph kundi dalhin siya pabalik sa hotel. Habang nagpapalit ng damit sa banyo, si Althea naman ay tuluyan ng nakatulog sa kama, lasing na lasing.
Kinaumagahan, nagising si Althea na may matinding sakit ng ulo. Habang pilit niyang inaalala ang nangyari noong gabi, napuno siya ng pagsisisi. Hindi talaga maganda ang alak, bulong niya sa sarili. Gusto niyang harapin si Raph upang linawin ang nangyari, ngunit bago pa niya magawa iyon, sinurpresa siya ni Raph ng isang kakaibang pagtatanghal. Ang kwento ni Raph gamit ang puppet show. Si Raph ay naghanda ng 2 maliit na puppet, isang kahawig niya at isa pang kahawig ni Althea. Ginamit niya ang mga ito upang ikwento ang kanilang nakaraan, mula sa kanilang unang pagkikita na puno ng hindi pagkakaunawaan, ang mga matatamis na sandali nila, hanggang sa mga sugat na iniwan ng kanilang paghihiwalay. Habang ginagawa ito, humingi siya ng tawad kay Althea sa lahat ng sakit na naidulot niya at nagpasalamat sa kanya sa pagiging matatag at sa maayos na pagpapalaki kay Miggy. Alam kong hindi sapat ang mga salita upang bumawi, sabi ni Raph, puno ng emosyon, pero nangangako ako, gagamitin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko upang mahalin at alagaan kayong mag-ina. Sa mga salitang iyon, hindi napigilan ni Althea ang kanyang mga luha. Pagkatapos, inilabas ni Raph ang isang bracelet na 5 taon na niyang itinabi, isang regalong dapat niyang ibigay kay Althea bago pa man sila nagkalayo.